Good morning. Good morning uli. Nandito na tayo sa unang brake check area, no? Nalampasan na natin ang Banff at yung Lake Louise. So, natapos ko ng first brake check ko. Naalala nyo doon sa mga previous videos ko, no? Na every time na meron brake check station or area dito sa British Columbia, no, or kahit dito sa Alberta pa lang papasok ng BC, no, kailangan mong pumasok doon at mag-check ng yung brake, and then kailangan recorded din yon dito sa ating hours of service, ano, ilalagay mo dyan on duty, and then brake check nakalagay doon, and then kung kailangan mo pang mag-load check nakalagay din doon. So bakit kailangan yon? Well, protection mo yon bilang commercial truck driver. Bakit? Dahil palusong, no, maraming pwedeng mangyari. Hindi mo man kasalanan or kasalanan ng ibang drivers, ano, protection mo yon dahil chinek mo yung brake mo, no, naka-record. Tandaan natin na anything na hindi na-record, it didn't happen. Yan ang laging katuwiran dito. So, anything na ginawa mo na nag-stop ka and you did not record it sa iyong ELD, assume na it didn't happen. So make sure na kapag brake check, no, you put a note dun sa ELD mo na you did a brake check, no, para documented. So whatever happens dito sa pababa ngayon, makikita nyo, pababa to, no, slope pababa, meron kang protection, no. May aksidente or nakasagi ka, napunta ka sa ditch and everything, meron kang protection, no, para sa mga truck driver yan. So mga kapatid natin na pupunta rito, no, tandaan nyo yan mga kapatid, mga brother, ano. And makikita nyo rin dyan, winter na, no. Isang patunay is bumagsak na ang snow. Ayan, puting-puti ng kapaligiran. Last video ko nung nagpunta ako dito, kita pa ang mga pine tree, no, green pa yan. Ngayon pumuputi na siya, unti-unti nang pumuputi ang kapaligiran, and mga ilang linggo pa puting-puti na yan. Dahil sa snow, sa niebe, no. So medyo madulas ang kalsada, pero nag-salt naman na sila and sand, kasi nararamdaman ko naman na okay siya, hindi naman siya dumudulas. Pero binabantayan natin ang ating speed, no, 90 lang dito. So ayan, kailangan bantayan natin mabuti yung speed natin, ano. Maraming nagsasabi na huwag kang mag-jake brake. Depende yan, eh. Well, general rule, kapag madulas syempre ang kalsada, huwag kang mag-jake brake, ano, kasi mag-i-stack up yung gulong mo, no, kasi transmission engine na ano yan, brake yan, eh. So may possibility na dumulas ka, no? So kapag madulas, ano, ang ginagawa ko kapag madulas, mga kapatid, ano, ang ginagawa ko, nasa top pa lang ako, binababaan ko na yung speed ko, and then gumagamit ako ng jake brake. Ngayon, parang ngayon, since hindi naman madulas, naka-full ako, nag-jake brake. Level 3 na jake brake, no, na engine brake ang gamit ko. So ang takbo ko 90,
no? Yan yung limit dito. Pero from time to time, umaapak ako ng preno para pabagalin ko siya. Hindi ko nahahayaan na bumilis pa siya ng bumilis. Dahil ang tendency kapag bumilis ka ng bumilis, may possibility na madulas ka. Kahit okay na okay pa tong kalsada. So yun sa akin, iba-ibang yan eh. Kaya nga, as you drive dito sa mountain ng BC, no, or even in Ontario, you gain experience, kumbaga kung saan ka komportable, doon ka. But then syempre dapat alam mo na ang Jake brake hindi basta-basta ina-activate yan sa madulas na kalsada. You need preparation first, no? While you're on the top of the mountain, bring down the speed sa manageable speed, no? Like 70, 80, then activate your Jake brake. And make sure na pinapakiramdaman mo as you go down sa slope kung nadudulas ba or hindi, para alam mo kung babawasan mo ang engine brake mo or hindi. Yun sa akin lang yun, mga kapatid, Hindi, maaaring hindi yan applicable sa'yo, pero sa akin, sa experience ko, yun ang ginagawa ko. Nag-start ako sa level 1 ng Jake brake, and then pagtingin kong kaya pa, nile-level 2 ko, level 3, and then yung manageable speed lang according sa sitwasyon ng kalsada, kung gaano kakapal ang snow, kung may compact ice ba dyan, yung black ice, yung black ice wala ka na magagawa doon, kailangan mabagal ka talaga doon. Tawag nila doon sa black ice yung talagang nagyelo yung ibabaw, yung madulas, yung parang ice rink na, so wala kang magagawa na doon, kailangan talaga mabagal ka. So yun lang mga kapatid, nasa baba na tayo ng nakababa na tayo doon sa mahabang slope. So maya-maya lang meron na naman diyan brake check area. So papasok na naman tayo, mag-check naman tayo ng brake. Kung medyo nangangamoy ang brake natin, pahingay natin ng konti. Pwede mo na rin isabay dun yung brake time mo. At least, di ba, mas na-manage mo yung oras. So yun lamang mga kapatid, samahan nyo ako sa biyahe na to. Alam ko nung nakaraan, dito na yung biyahe natin. Balik ulit tayo ng Vancouver, sa Surrey yung aking drop-off, but then for sure, baka sa Vancouver ang aking pick-up ng reload pabalik ng Winnipeg. So yun lamang mga kapatid, maya-maya lang babalik ako. Kita tayo ulit.